God, sa araw na to, Lord God, na sa pag-awitan namin, ibibigay namin ang the best sa papuri para sa iyo, Lord God. At Panginoon, sa pag-ayat ng iyong banal na salita, Panginoon, tumimo sa bawat puso, isip, Panginoon, ng iyong mga anak, ang iyong salita, Panginoon. Maging, Panginoon, sa mga kapatid namin wala pa, Lord, patuloy mo silang ingatan na makarating sa panambahan na to at makasama namin sa pag-aawitan at makinig, Panginoon, ang iyong banal na salita, Lord God. Panginoon, maging sa magta-Christian offering, Lord, ikaw, Panginoon, ang magturo sa kanya, Panginoon, kung gaano ka, Panginoon, kay buti, Panginoon, kung gaano mo kami pinagpapala sa araw-araw ng buhay ng bawat isa, Panginoon. At Panginoon, sa Lord God, sa mag-theology, Lord, ikaw pa, Panginoon, ang makita, Panginoon, sa pag-fellowship namin, Lord, ikaw ang siyang, Panginoon, ang maihayag, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, ibibigay namin ng gabi sa papuri para sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. And hallelujah, patuloy natin purihin ang ating Diyos. Sama-sama tayong magpuri at umawit at sumayaw sa ating Diyos. Amen po ba? Pag-ibig mo ay hindi nagbabago.
nating purihan at awitin ang ating Diyos. Hallelujah, Jesus. We worship you, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga na kayo pagkita, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, O God. Buhay bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukulit, naging sarili ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay na katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa panuhan ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinaghihintalo ng salamat, Panginoon, sa kaputuhan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo ng dadalhin, sa pagtutulong at pagtutuwid mo sa aking salamat, Panginoon. Salamat. Patuloy na takot ng ating Diyos. Bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukulit, maging sarili ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay na katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagbubuhay ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulot ng salamat, Panginoon. Sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo ng dadalhin, sa pagtutulong at pagtutuwid mo sa aking salamat, Panginoon. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, ikaw ay sa'yo ang papuri at pasasalamat.
hindi mo kami iniiwan, Lord. Hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon. Kundi, Lord God, patuloy mo kami, Panginoon. Niyayakap, Lord. Patuloy mo kami nilalapitan, Panginoon. Sa oras, Panginoon, nanghihina yung pananampalataya namin at dumaranas kami ng pagsubok, Panginoon. Hindi matitinag ang pananampalataya na meron kami. Hallelujah. Maraming maraming salamat, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kay dakila mo, God, sa lahat. Maraming maraming salamat, Lord God. Patuloy ka namin tinataas. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Manatili pong nakatayo ang lahat sa biyaya ng salita ng ating Panginoon. Ang ating pong scripture reading ay hango sa aklat ng Gawa, chapter 14, verse 14 to 15. Nang malaman ito ng mga apostol na sina Bernabe at Pablo, pinunit nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangaral namin sa inyo ang magandang balita upang talikuran ninyo ang mga walang kabuluhang bagay na iyan at manumbalik kayo sa Diyos na buhay, na lumikha ng langit at lupa, dagat at lahat ng naroroon." Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, maraming maraming salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na dakila, Panginoon, at nagbabago ng aming buhay, Panginoon. Hindi man kami, Lord, karapat-dapat sa iyong harapan sapagkat kami makasalanan. Ngunit pinahihintulot mo na kami lumakad sa katotohanan ng iyong mga salita at baguhin ang aming mga buhay, Panginoon, upang makasunod kami ayon sa iyong kalooban. Panginoon, dalangin ko nawa, pangunahan kami ng iyong banal na Espiritu Santo. The more we dig your words, O God, the more we know the truth, Lord, transform us according to your will. Baguhin mo ang mga pusong makasalanan, Panginoon, at hayaan mong manumbalik sa iyo, Panginoon, ang mga anak mo. Upang sa muli mong pagparito, Panginoon, madatnan mo kaming handa, tapat sa pananalig at pananampalataya sa iyo. Huwag mong pagkulangin ang iyong iglesia, Panginoon, sa lahat ng aspeto. Hayaan mo, Panginoon, sa aming pagsunod sa iyo, maparangalang ka, maitaas ka, at higit sa lahat, Lord, hayaan mong magamit mo ang iyong iglesia na naayon sa iyong kalooban. Use us, Lord God, to glorify your name. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Ayan, tayo pong lahat ay magsiupo sa biyaya ng ating Panginoon. At muli, mag-aaral po tayo ng salita ng ating Panginoon na hango sa aklat ng Gawa. Sabi mo sa katabi mo, kung may Biblia ka, maaari mong buksan sa aklat ng Gawa. So tayo pong lahat ay mag-aral ng salita ng ating Panginoon. So, i-recall lang po natin, no, sa ating pag-aaral sa aklat ng Gawa ng mga apostol, o sinasabi natin gawa ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng mga apostol. So, in chapter 13 po, tayo po ay nasa missionary journey ng ating apostol Pablo. So the Spirit-led commissioning of Paul and Barnabas. So recap lang natin, no, dahil wala tayo last week, tayo po ay nasa team building. Ang ating pong napag-aralan 2 Sundays ago, sabi dito, pagkasugo kay Bernabe at Saulo. Na alam natin sila po ay sinugo ng banal na Espiritu nung sila po ay nag-aayuno at sumasamba sa ating Panginoon kasama ng iba't ibang lahi na mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. The Holy Spirit instructed them to separate Paul and Barnabas para sa gawain na inihanda
ng ating Panginoon sa kanila. And sabi dito the church commit to the mission. Hindi lamang po si Barnabas at or Bernabe at saka si Apostol Pablo ang nag-commit. Even the church commit them to the Lord sa mission niya. Amen po ba? Hindi hadlang ang panambahan kung merong isusugo ang Panginoon na mangaral ng kanyang salita. Amen po ba? And sabi dito, the confrontation in Cyprus. So nakita natin dito na humahadlang po itong si Bar Jesus o tinatawag ding Elimas na siya po ay magician. Hinahadlangan niyang makakilala o pumasok sa Christianity ang gobernador Sergio Paulus. Siya po ay gobernador na kung saan kaibigan po ni Elimas o tinatawag ding Bar Jesus. Ngunit ang Panginoon ay gumawa po ng daan para ipakita na siya'y buhay. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, buhay ang Diyos. Ano po ang ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng apostol? Nabulag pong pansamantala itong si Bar Jesus dahil itong si Bar Jesus na to o Elimas siya po ay hinihinder niya o hinahadlangan niya na makakilala ang gobernador at maipasok ang Kristyanismo sa Cyprus o tinatawag natin Chipre o dito sa Papos, Salamis na tinatawag. Sabi dito, isa po yung island. And nakita natin kung gaano katapang si Apostol Pablo at Bernabe na ibahagi ang salita ng Diyos. Amen po ba? And pagdating ng chapter 13, verse 13 to 52, nagkaroon po ng pangangaral sa Pisidian Antioch. So alam natin, ang Antioquia ay isang malawak na lugar na kung saan doon po nangangaral si Apostol Pablo at Bernabe. Sila po ay sinugo doon para sa mga Hudyo. Ngunit, sabi dito, nung sila po ay nangaral, marami po ang nakakilala sa ating Panginoon. Kaya naman, nung marami ang sumusunod sa aral ng Panginoong Yesus, nainggit sa kanila. Inggit na inggit ang mga Hudyo. Sabi mo sa katabi mo, ang inggit ay hindi nakakatulong sa pananampalataya. Amen po ba? Ang inggit ay hindi nakakatulong sa pananampalataya. Hindi po dahil sa dami, kundi dahil sa marami ang binago ng Diyos para sumunod ayon sa kanyang kalooban. Amen po ba? And sabi dito, nahikayat sila ni Apostol Pablo at Bernabe kung naroon ang conversion, naroon din ang persecution. Sabi mo sa katabi mo, hindi mawawala ang persecution. O yung mga tumataliwas sa aral o sa katotohanan ng ating Panginoon, dala-dala ng kanilang sariling mithiin o yung kanilang mga intensyon o motibo. Kaya anong ginawa nila? Sinulsulan po nila yung mga Hudyo at mga babaeng kilala sa lipunan upang palayasin si Apostol Pablo at Bernabe. Nahadlangan ba noon ang paglagahanap ng salita ng Diyos? Hindi. Ang akala ni Satanas kapag pinipigilan o pag pinapalayas ang mga apostol sa kanilang sa gawain ng ating Panginoon. Actually, sabi po ni John MacArthur, Bernabe is not an apostle, but Paul is. Alam po natin yan. Siya po ang mismong pinahintulutan ng ating Panginoon na makabahagi sa 12 apostol. Amen po ba? Ano ngayon si Bernabe? Sabi sa maliit na letter A na apostol, he is a messenger. And ginamit na makasama ni Apostol Pablo sa gawain sa ating Panginoon. Yung response to the gospel, yung iba na inggit, at mas marami, the more na may naiinggit sa paglaganap ng salita ng Diyos, hindi mapipigilan ang salita ng Diyos. Amen? Mas lalong lumalaganap ang salita ng Diyos.
palisin man tayo dito, ilipat man tayo sa iba, hindi mawawala ang salita ng Diyos na maipangaral natin. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, we are unstoppable. Hindi mapipigilan. Bakit? Sabi nga, the more they preach the good news, dito pakikita natin yun, no? In chapter 14, the persecution, conversion, and encouragement. So, meron tayong 4 na puntos na pag-aaralan. The ministry in Iconium, the ministry in Lystra and Derbe, the ministry of encouragement, and the return in Antioch. So kung makikita natin dito, the more they preach the good news, the more they become well knowledge and powerful. Sabi po yan in verse, babasahin natin, no? Kung makikita natin, so ito po yung missionary journey ng ating Apostol Pablo. Pagkagaling nila sa Seleucia, Antioch, sila po ay naglayag papuntang Salamis, Papos. At ngayon, sila po ay pumasok sa Pampilya. And ayan ay Pampilya papuntang Antioch, na kung saan Antioch pa rin po yan, no? Malawak po ang space o ang area o lugar ng Antioch papunta dito sa Iconium. Ayan. So, tingnan natin ngayon kung ano ang nangyari dito sa Iconium. Sabi dito, gayon din ang nangyari sa Iconium. Sina Pablo at Bernabe ay pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. So again, ang mga panahon po ng mga apostol or early church, sila po ay nangangaral mismo sa loob ng sinagoga dahil dun lamang po matatagpuan ang scripture. Unlike in our generation, makakabili tayo ng Bible anywhere, even online. Amen po ba? So sabi mo sa katabi mo, you have privilege. And before, napakamahal po ng scripture. Sabi nga ng kapatid kong si Gerardo, more than 100,000 isang scripture lang yun, ha? Pag sinabing scripture, yung kasulatan lang. Pag sinabing kasulatan, specific lang. Kung sa Genesis, Genesis lang. Di po ba? Doon, yung scroll, napakamahal. Pero dito sabi mo sa katabi mo, affordable na. Kaya nang bilhin, iba nga pinamimigay pa. Amen? That's why we are privileged. And sabi dito, napakahusay ng kanilang pangangaral. Imagine, the more they preach the gospel, the more they become well knowledge. Sabi mo sa katabi mo, the more they become knowledge. Hindi dahil alaman mo lang, no? Kung hindi nagagamit mo ito sa pangangaral ng salita ng Diyos. Even we graduate ng Bible school, if we won't allow ourselves to be used by the Lord, we will not become kagamit-gamit sa Panginoon. Amen? The more they preach the good news, sabi dito, napakahusay ng kanilang pangangaral. Kaya maraming Hudyo at Griego ang sumampalataya. That is the miracle and the power of God. Amen? Marami po ang sumunod sa aral ng Panginoon dahil naipangaral ang katotohanan ng salita ng Diyos. And sabi dito, gayon may ilang Hudyong ayaw sumampalataya. Sinulsulan pa nila ang mga hentil at nilason ang kanilang mga isip laban sa mga kapatid. Hindi talaga mawawala, no? Yung sulsol na tumataliwas sa katotohanan ng salita ng Diyos. Amen po ba? But the Word of God, sabi nga natin kanina, hindi mapipigilan. Sabi mo sa katabi mo, hindi mapipigilan. Kahit pa ng sulsol o ano pa mang mga bagay ni kamatayan, hindi mapipigilan ang salita ng Diyos na may pangaral. Amen? Sapagkat ang salita ng Diyos o ang mabuting balita ay ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen?
ginagawa natin. And makikita nito, it divides the truth and the false. Yung mga maling doktrina, maling katuruan, kaya nagkakaroon ng division dahil po mas nahahayag ang katotohanan. At yung mga hindi panig sa katotohanan, doon pumapanig sa maling katuruan. Amen? Ayun yung purpose ng gospel. Sabi mo sa katayo, yun yung purpose ng gospel. I-divide ang tao. Hatiin ang tao. Saan? Sa katotohanan at sa hindi katotohanan. Amen po ba? That is the purpose of the gospel. Kaya sabi nito, no? Pero ang nangyari po, nanatili roon ng matagal sina Pablo at Bernabe, kahit po sila po ay kinaiinggitan ng mga Hudyo. Nanatili pa rin sila doon. Sabi ko sa inyo, hindi sila mapipigilan eh. Mapigilan man sila, kahit nasa kulungan sila eh, hindi mapipigilan na mangaral sila ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya sabi mo, hindi sa lugar. Sabi mo sa katabi mo, hindi sa lugar. Kundi sa pusong tapat na handang mangaral ng salita ng Diyos. Amen po ba? Handang sumunod sa Diyos. That is Paul and Bernabe. Sabi ko, kung tapang silang nangaral tungkol sa Panginoon, pinatunayan ng Panginoon na totoo ang pinangangaral nila tungkol sa kanyang kagandahang loob sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kapangyarihang gumawa ng himala. That is given by the Lord. Sabi nga sa New King James Version, no? Therefore, they stayed there a long time, speaking boldly in the Lord. Sabi mo sa katabi mo, speaking boldly in the Lord. Yung katapangan magsalita, hindi yan dahil sa tao, kundi dahil sa Diyos. Amen po ba? Sabi dito, who was bearing witness to the word of His grace, granting signs and wonders to be done in their hands. Yung mga miracles, mga signs and wonders, sumusunod yan. Hindi nangunguna. Ginagrant ng Diyos yan kasi na ipapangaral ang salita ng Diyos. Amen po ba? That is the transformation ng mga Hudyo. Kasi hindi sila maniniwala. Alam ng Panginoon na hindi sila maniniwala kung hindi sila papakitaan ng mga miracles. Amen? Pero sabi nga, mapalad ang naniwala kahit hindi siya nakita. Amen po ba? Kaya sabi mo sa katabi, mapalad ka. Sumampalataya ka. Amen? So Paul, sabi sa NIV, spend considerable time there speaking boldly for the Lord. Yung mangaral ka ng may katapangan. Hindi dahil sa lakas ng boses. No? Yung matapang kang mangaral kahit pinag-uusig na ang iglesia. Hindi po ba? Sabi mo sa katabi mo, kung dumating man yung time na palayasin tayo dito, susunod ka pa rin ba sa Diyos? Kung dumating ang time na palayasin tayo dito, susunod pa rin kayo sa Lord? Amen. Ayun yung katapangan na ibinigay kay Pablo at Bernabe. Hindi mapipigilan ang pangangaral ng salita ng Diyos dahil hindi maikukulong ang salita ng Diyos. Amen? Sabi dito, who confirmed the message of His grace by enabling them to perform signs and miracles. Yung sabi dito sa verse 4, kaya't nahati, ay sinasabi ko kanina, ang mga tao sa lungsod. May pumanig sa mga Hudyo at may pumanig din sa mga apostol. Binalak ng mga Hentil at mga Hudyo kasama ng kanilang pinuno na saktan at pagbabatuhin ang mga apostol. Imagine that. Sa atin, di pa natin maranasan yun. Di po ba? Yung pagbabatuhin ka dahil nangangaral ka ng salita ng Diyos.
Dito wala lang pamasahe. Wala lang din na magsisimba. Pero hindi sa kanila, unstoppable. That is the power of the good news. Sabi mo sa katabi mo, the power of the good news. It is not about the certificate. It is not about the knowledge. But it's about how we obey the Lord. Sabi mo sa katabi mo, kung paano mo susundin ang Diyos. Kahit dumaranas ka ng pagsubok. Amen? Kahit dumaranas ka ng pagpipigil ng mga taong ayaw kang makakilala at maglingkod sa Diyos. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang papapigil. And sabi dito, subalit nang malaman iyon ng dalawa, sila'y tumakas. Di po ba? Sa pagtakas ba niyan, ibig sabihin, tinakasan nila ang kanilang misyon? Hindi po. Yung pagtakas nila na yan, para ipalaganap pa sa ibang lugar ang salita ng Diyos. Amen? Di lang naman sa isang lugar eh. Sabi mo sa katabi, paglabas mo ng church, sinusugo ka ng Diyos. Kung saan mo ipapangaral ang salita ng Diyos. Di tayo nag-aaral ng theology para hindi ipangaral ang salita ng Diyos. Amen? Alam niyo ba, yan yung una ko naisip nung ako'y pinahintulutan ng Lord na makapag-aral ng libre. Ipangaral ang salita ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ipangaral ang salita ng Diyos. Sabi dito, sila'y tumakas papuntang Listra, Derbe at mga lungsod ng Lycaonia. At sa mga karatig lupain at doon sila nangaral ng magandang balita. Yung ministry nila naging successful. Bakit? Kala nila, porkit pinagbabato sila Apostol Pablo at Bernabe, hihinto sila. Hindi, mas naging successful pa nga yung ministry nila. Sabi mo sa katabi mo, the more na binabato ka, the more kang maglingkod sa Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang papapigil na ipalaganap ang salita ng Diyos. Amen? Sabi dito, Paul and Barnabas preach in the synagogue, resulting great number of Jews and Greeks believing. And sabi dito, yung opposition, yung mga hindi naniniwalang mga Hudyo, sila yung nag-stir up ng opposition. Dinivide nila yung city. Imagine, city na usapan dyan, hindi lang church. Di ba? Hindi lang isang bahay panambahan, kundi syudad, lungsod. Sabi mo sa katabi mo, lungsod. And sabi dito, but the apostle remained for long time. Kahit ganun ang nangyayari, nanatili pa rin yung mga apostol. Kaya sabi mo sa katabi mo, manatili ka tapat sa Panginoon. Amen? They speak boldly. And sabi dito, they flee to Lycaonia o Lycaonia. A plot kung saan sila pinagbabato. Na ito yung nag-force sa kanila para umalis, pumunta ng Listra at Derbe at mga karatig lungsod. And sabi po sa verse 8, sa Listra ay may isang, dito natin makikita yung miracle ng Panginoon. No? The miracle, ano na-realize ko dito? The miracle exposed the sin of the person. Sabi mo sa katabi mo, yung miracle, ini-expose niyan yung kasalanan ng tao. Makikita natin yan dito. Sabi dito, sa Listra ay may isang lalaking hindi nakakalakad dahil lumpo na ito mula pa nang ito'y isilang. So, ibig sabihin, yung layman na ito, lumpo na siya since birth pa lang. Siya'y nakaupong nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpo ay may pananampalataya, siya ay mapapagaling, tinitigan niya yung lumpo. Alam mo po ba yung pananampalataya ng kagalingan? Sabi mo sa katabi mo, nasa tao. Nasa tao. Kung may pananampalataya ang taong siya'y gagaling sa Panginoong Hesus, sa pananampalataya sa Panginoong Hesus, siya'y gagaling. Sabi mo sa katabi mo, siya'y gagaling. Ganun po yung nangyari dito sa lumpo. Sinabi dito, tinitigan niya ang lumpo at malakas na sinabi,
Tumayo ka ng matuwid. Lumukso ang lalaki at nagsimulang lumakad. Ayun po yung miracle na nangyari dito sa Listra. Sinabi lang ni Apostol Pablo na tumayo itong lumpo simula pagkabata. Siya po ay nakalakad. Ay pa dito, no, lumukso at nagsimulang lumakad. Tingnan natin ngayon kung ano yung response ng mga audience, response ng mga tao. Nang makita ng mga taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang likaw niya, "Manaog sa atin ang mga Diyos!" Saan yung tao? Wapo ba? Na-expose yung kanilang kasalanan. Ano? Ginawa nilang Diyos si Apostol Pablo at Bernabe. Sabi dito, tinawag nilang Zeus si Bernabe at si Pablo na may Hermes. Kala nyo bag lang ang Hermes, no? Hindi po. Diyos-Diyosan po yan ang mga pagano. Sabi dito, sapagkat sila'y pangunahing tagapagsalita. So, sabi dito, tingnan natin ngayon, sino ba yung mga yan? In the Bible po, si Zeus at si Hermes ay kathang-isip o gawa-gawa ng mga pagano. O yung mga Greek pagan gods. So sabi po dito, in Acts chapter 14, nabanggit itong si Zeus at si Hermes. Si Hermes or Hermes. After nung miraculous healing na ginawa sa kalagitnaan nila ng mga apostol, ni Apostol Pablo at ni Bernabe. Anong ginawa nila? They reject the worship ng mga tao. At doon yung sa scripture natin, no? Mga tao din kaming tulad ninyo. Hindi po dapat sambahin ang tao. Sabi mo sa katan mo, hindi dapat sambahin ang tao. Ni pari man yan, ni minister man yan, ni pastor man yan, hindi dapat sinasamba ang tao. Sabi mo sa katan mo, huwag mong luluhuran ng tao. At sasambahin. Sapagkat yan ang kinamumuhian ng Diyos. Amen? Ulitin ko, hindi dapat iniidolo ang mga nangangaral. Ni ang ginagamit ng Diyos upang mangaral ng salita ng Diyos. Ganun yung ginawa. Imagine, Apostol Pablo na yan. Aral yan. Hudyo at Pariseo. Aral na Hudyo. Pero hindi niya tinanggap na siya'y sambahin ng mga tao. Amen po ba? And sabi dito, pag sinabi pong Zeus, siya yung Greek god o deity ng mga Griego. Si Hermes naman, messenger dahil siya ay marunong, eloquence, matalino sa pangangaral. Because Paul was primary speaker. Kaya siya si Hermes. Itong mga paganong Diyos na ito ay kinamumuhian ng ating Panginoon. Sabi mo sa katay, kinamumuhian ng Panginoon. Itong insidente na ito na highlight ang puso ng tao. Amen? Tayo ba? Kapag nakita kayo ng miracle, uy! Diyos yan! Hindi po! Pinagalingan mo, sambahin nyo yan, Diyos yan! Kahit ribulto pa yan, hindi Diyos yan! Amen po ba? Amen. Ang Diyos ay hindi nakikita. Kaya nga may pananampalataya eh. Di po ako galit Nararamdaman ko lang yung init, no? Di po ako galit. Ribulto, sasambahin ng tao, parurusahan ng Diyos ang sumasamba sa mga ribulto. Amen? Magbasa kayo sa Bible. Kung ano ang kabalian ng mga Israelita nung sila ay gumawa ng ribulto at sinamba ng mga tao. Libo-libo ang namatay. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag ng tularan. Ni ang taong nangangaral, katulad ni Apostol Pablo at Bernabe, di sila pumayag na sambahin sila ng tao.
Dahil hindi sila Diyos. Sabi mo sa katabi mo. God is irreplaceable. Hindi natin pwedeng palitan ng Diyos. Diyos siya na makapangyarihan sa lahat. Amen? Parurusahan ng Diyos. Yan, 10 utos ng Diyos eh. Huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan na gawa ng kamay ng tao. Amen? Kaya naglalong naghihirap ang tao dahil sa kamangmangan. Dahil sa kawalang kaalaman sa salita ng Diyos. Pero hawak ang Biblia. Pero hindi alam ang nilalaman ng Biblia. Katulad dito. And sabi dito, nasa bungad ng lungsod ng templo si Zeus, ang pari ni Zeus ay nagdala ng toro at mga kwintas na bulaklak sa may pintuan ng lungsod, nais ng mga pari at ng mga taong maghandog sa apostol. Anong ginawa ng mga apostol? Nang malaman ito ng mga apostol, sina Bernabe at Pablo ay pinunit ang kanilang mga damit. Tanda ng kanilang paghahambol na hindi sila ang dapat sambahin. Amen? Pinunit nila kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumisigaw sila, mga Ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangangaral namin sa inyo ang magandang balita upang talikuran. That is the main purpose of the gospel. Talikuran ng mga Diyos-Diyosan. Talikuran ng mga kasalanan. At manumbalik sa Diyos. Ayun yung maliwanag na pinangangaral ng mga apostol. Amen po ba? Yan sinabi dito, manumbalik kayo sa Diyos na may likha ng langit at lupa at lahat ng naroroon. Amen po ba? Yun ang purpose ng gospel. Ayun ang purpose ng salita ng Diyos. Ang panumbalikin ng mga tao sa Diyos at tumalikod sila sa kasalanan. Amen? Hanggat hindi yun nangyayari, ang tao ay nakadestino sa impyerno. Sabi mo sa katabi mo, hanggat hindi nangyayari, ang tao ay nakadestino sa impyerno. Hanggat hindi nabubuksan ang mga tao na tumalikod sa kanilang mga kasalanan at manumbalik sa Diyos, we are destined sa hell. Amen? Bakit we kasama tayo? Because we are not exempted sa mga idols. Di ka exempted sa mga idols. Amen po ba? And sabi po dito, sa mga panahong nakalipas, hinayaan niyang gawin ng lahat ng bansa ang anumang kanilang maibigan. Gayunman, nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Binigyan niya kayo ng ulan mula sa langit, mga ani. Sa takdang panahon, binusog niya kayo ng pagkain at pinuno ng kagalakan sa inyong puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin sina Bernabe at Pablo na pigilan ang mga tao na sila'y alaya ng mga handog. Di ba? Di mo pigilan yung mga tao na alayan sina Bernabe at Pablo ng mga handog. Bakit? Sabi nga, di ba? Napapahamak ang mga tao dahil sa kanilang kamangmangan. Sabi mo sa katabi mo, napapahamak ang tao dahil sa kanilang kamangmangan. Dahil sa kawalan nilang kaalaman. Kaya napapahamak ang mga tao. Mga kapatid, ang buhay sa ngayon, hindi natin alam. Amen? Lalo na sa panahon natin ngayon. Kung marami ang pinapanganak, marami din ang namamatay. Pero tayo, hindi natin nakatakutan ng kamatayan. Kasi, your eternal life has started. Nagsimula na yung eternity natin nung sumampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo.
At hindi hadlang ang kamatayan na tayo magkasakasama pa rin sa langit. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kasama pa rin kita. Walang iwanan. Hanggang langit. Amen? Kaya, sabi dito, tingnan natin yung encouragement, no? Sabi dito, ngunit may mga udyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga taga-Listra. Hindi talaga nawawala yung sulsul, no? Sinulsulan nila yung mga taga-Listra laban kay Pablo. Kaya't siya'y pinagbabato nila. Pagkatapos siya ay kinaladkad nila palabas ng bayan sa pag-aakalang siya'y patay na. Subalit, nang dumating ang mga alagad at pinalibutan sila, tumayo si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagpunta sina Bernabe at sa Derbe. Imagine, pinagbabato ka na, buhay ka pa. Tama yung katabi mo. Ilang bato na ba ang tumama dyan? Diba? Pinagbabato na, buhay pa. Amen? Ganon ka-powerful ang Panginoon na meron tayo. Amen? At hindi mapipigil nun na mangaral. Dahil hindi pa tapos yung mission ni Pablo eh. Hindi siya mamamatay sa ganyan. Amen? Sabi mo lahat tayo. Sabi mo sa katabi mo, lahat tayo. Alam ng Diyos kung paano tayo mamamatay. Amen? At kung mamatay man tayo, alam nating tayo sa Diyos. Amen? Sino man yung katabi mo sa Diyos ba yan? Sabi mo sa katabi mo, praise God. And sabi dito, healing the layman, misinterpreted as God's, maliit na letter G, and the true message ng ating Panginoon. Sabi po sa verse 21, the encouragement of, the ministry of encouragement. Ang magandang balita ay ipinangaral ni na Pablo at Bernabe sa Derbe. At marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, Iconio at Antioquia ng Pisidia. So umiikot lang po sila, no? Bumalik sila. Anong ginawa nila sa kanilang pagbabalik? Diba? Tumakas na sila, pinalayas na sila, bumalik pa rin sila. Sabi dito, pinalakas nila ang loob ng mga alagad. Sabi mo sa katabi mo, pinalakas ang loob ng mga alagad. Ayan ang totoong lingkod ng Lord. Pinapalakas ang loob ng mga alagad, ng mga lingkod, mga mananampalataya ni Kristo. And sabi dito, at pinayuhan, ito yung payo, kaya sinabi ko sa inyo kanina eh. Sabi ko sa katabi mo, manatiling tapat hanggang wakas. Kasi ayan man din ay tayo ni Apostol Pablo sa mga kapatiran. Amen? Magmanatiling tapat sa pananampalataya. Sabi mo sa katabi, manatiling tapat sa pananampalataya. Daranas muna kayo ng maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kaya huwag kang magtanong kung dumaranas ka ng pagsubok. Amen? Kasi maging ang mga apostol ay dumaranas ng pagsubok. Amen? Sabi mo sa katabi, maikling panahon lang naman yan. Napakatagal na po. Ang tagal ko nang dumaranas ng pagsubok. Kapatid, ang pagsubok ay isang apoy na ginagamit ng Diyos para tayo ay i-purify. Ulitin ko, ang pagsubok ay parang apoy at tayo na may ginto. Diba? Ang apoy, diba, pagka sinunog mo po ang ginto, lalabas dyan yung purong ginto. Ganon din sa atin. Kapag dumaranas tayo ng pagsubok, ini-expose ng Lord yung puso mo. Pinapakita kung meron pang kasalanan. Katulad kanina, no? Exposing the heart of people sa Listra. Di ba? Ganon din sa atin. Pag may pagsubok ba, tatalikod ka sa Diyos o mas lalapit ka sa Diyos? Amen? Sabi dito, daranas muna tayo ng maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Sinabi nila sa mga alagad, sa bawat iglesia ay nagtalaga sila ng
magulo at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubiling nila sa Panginoon na kanilang pinagkakatiwalaan. Ganon din tayo. Itatagubilin, actually, the more na pag nananalangin ako, lagi ko sinasama sa panalangin. Lord, sa iyo itong mga taong ito, maging ako. Kaya, pinagkakatiwala ko po sa iyo ang bawat isa sa amin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pagkatiwala sa Diyos. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating sila sa Pamphylia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos. Pagkatapos ay tumuloy sila sa Atalia. Yung pagkabato kay Apostol Pablo at Bernabe sa Listra, ito po yung nagbukas sa kanilang daan para mas i-encourage ang iglesia. Amen? Pag binato ba tayo, titigil tayo? Hindi. Mas i-encourage natin ang iglesia na manatiling tapat sa salita ng Diyos. Amen? And sabi dito, they strengthening the churches sa Lystra, Iconium, Antioch, at yung mga disciples doon, in-encourage nila sa kahirapang kanilang pinagdaraanan. And then, they ordain elders. Kaya pag sinabing elders, hindi yan literal lang na matanda. Sabi mo sa katabi mo, hindi literal na matanda. Yung mga elders na yan, they are equipped in the word. Kaya sinabi, di ba, ni Apostol Pablo, hindi ka basta-basta pwede mag-appoint na lang ng mga ngaral na baguhan. Amen? They are equipped by the word of God. Amen? Sabi mo sa katabi mo, equipped by the word of God. Hindi basta-basta. And sabi dito, they appoint elders in every church through prayer and fasting. Bakit? Katulad ng sabi ko last time, ang prayer and fasting, that is the leading of the Lord. Amen? It will allow us, or it may allow us to be led by the Holy Spirit. Amen? And sabi po dito sa sumunod, ayan o, makikita natin, bumalik lang sila ulit. Papunta ng Antioch. Yun yung sabi dito, mula roon, naglayag sila pabalik sa Antioquia. Dito sila pinagkatiwala sa pagkalinga ng Diyos para sa gawain ng kanilang natapos na. Pagdating sa Antioquia, tinipon nila ang kaanib ng iglesia at sinalaysay. Nag-testimony sila. Pagkatapos ng kanilang mission, they testify. Sabi mo sa katabi mo, they testify. Sa pamamagitan nila at kung paanong nagbukas siya ng pagkakataon sa mga hintil upang ang mga ito'y sumampalataya rin. At nagtagal sila roon kasama ng mga alagad. Amen? Sabi mo sa katabi mo, the more in-equip ka ng Diyos, magpagamit ka. Hindi natin pwedeng itenga yan. Because the power of God dwells in His Word. Amen? Hindi head knowledge. Huwag tayong tumulad sa mga Griego. Head knowledge lang sila. Alam nila, pero hindi nila ipinapangaral ng tama ang salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya naman, sabi dito, return to the Antioch and report, passing through Pisidia and Pamphylia, they returned to Syrian Antioch. And they report, sabi dito, that God had done with them. Hindi nila pinagmalaki yung sarili nila. Pinagmalaki nila kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay nila. Amen? Sabi mo sa katabi mo, walang ibang itataas kundi ang Diyos. Palakpakan natin ang malakas ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo sa biyaya ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa katotohanan ng iyong mga salita na pinapaalam mo po sa amin. Itinatanim mo sa aming mga puso upang kami makalakad sa iyong katotohanan. Aba, dalangin ko nawa
sa pag-aaral namin, Panginoon, hindi lamang sa loob ng iglesia na ito, kami magamit, Lord God. Kundi, Lord, sa paglabas ng iglesyang ito, gamitin mo po ang mga anak mo na maipalaganap ang iyong mga salita. At mamaya, Lord, sa aming theological training, hayaan mo na mas i-equip mo pa, Panginoon, ang mga anak mo na patuloy na ikaw ang naglalagay ng desire sa puso't isipan ng bawat isa na lumago sa pananalig at pananampalataya sa iyo. Ama, hindi nawa matapos sa bautismo sa tubig, Panginoon, kundi Lord, hayaan mo na ma-equip mo pa po, Panginoon, ang iyong iglesia sa pamamagitan ng mga taong ginagamit mo dito sa iglesia upang mangaral ng iyong mga salita. Maraming salamat, Lord God. Sa iyo po kami nagtitiwala, nananampalataya. In Jesus' name we pray. Amen and amen. No pressure. No pressure. No pressure daw kaya. Hindi na nakamupon sa... No pressure. Hello. Ano na po? No pressure daw. First time ko nabata. Joke lang. Natakot na bless po ba ang lahat? Nagdako na po tayo sa ating tithes and offering na matatagpuan po sa Gawa, chapter 20, verse 36. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Yesus, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatalo. Ang tithes and offering po ay hindi lamang tungkulin o kinakailangang bayad, kundi pagpapahayag ng ating pananampalataya at pagtugon sa pagmamahal ng Diyos. Ito din po ay ang pagkilala na ang lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya. Ang tunay na ligaya ay wala sa pag-ipon para sa sarili, kundi nasa pagbabahagi sa iba. Ibig sabihin po, ang pera o ang kakayahan po natin na ang pera at kakayahan po natin ay may layuning makatulong po sa iba. Itinuturo ng talatang ito na ang tunay na kaligayaan ay hindi matatagpuan sa kung ano ang ating matatanggap, kundi sa kung ano ang ating maipabahagi. Ang generosity po, ang pagbibigay, ay bahagi ng ugali na dapat taglay ng isang Kristiyano. Kapag marunong ka magbigay, pinapakita nito na hindi ka sakim at may malasakit ka sa kapwa. Di ba po, minsan pag nagbibigay tayo, meron pong spiritual happiness na nararamdaman po natin. Tapos pag nagbibigay po tayo, bilang Kristiyano, hindi po tayo naghahangad na ibabalik po yun mismo ng taong pinagbigyan natin, kundi nasa puso natin na si Lord ang magbibigay po nun. Hindi man po ngayon, hindi man bukas, pero sa entire life po natin, yung pagising pa nga lang po natin sa umaga, parang binalik na po niya yung mga bagay na ibinibigay na binahagi po natin sa iba. Then sabi nga po, we are blessed to be a blessing. Tayo po ay pinagpala upang makapagpala po sa iba. Kaya higit po na pinagpala ang nagbibigay kesa sa tumatanggap. Kaya kahit buhay, manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong umaga na to, Lord, na ibinigay niyo po sa amin, sa mabuting balita, Lord, na ibinigay niyo po sa aming puso't isip, Panginoon. Maraming salamat po. Ngayon din po, Lord, kami po ay hihingi ng tawad sa mga aming nagawang kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa, sa aming pagkukulang, Panginoon, sa mga karumihan ng aming puso't isip, Panginoon. Alam po namin na kami po ay inyong mapapatawad, Panginoon. Nagdarasal ko rin po, Lord, ang tithes and offering, Panginoon, yung mga makapagbibigay, Panginoon, patuloy niyo po silang pagtibayin, Panginoon, bigyan ng blessing, ang kanilang mental health, Panginoon, sa pagtatrabaho, sa pagdinegosyo, Panginoon, sa kanilang pagbiyahe, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, upang makapag-share po, Lord, ng kanilang blessing, Panginoon, at sa mga hindi po makakapagbigay at hindi po makapagbahagi, Panginoon, patuloy niyo po silang i-bless, patuloy niyo po silang bigyan ng puso at isip, Panginoon, upang makapaghanap po ng work at makapagbahagi, Panginoon.
pinagdarasal ko rin po, Lord, na yung mga kapatid po namin, Lord, na nalabig na, Panginoon, patuloy niyo po silang panghawakan upang manumbalik at manampalataya sa inyo. At pinagdarasal ko rin po na sana, Lord, yung family po namin na nais po namin, Panginoon, isama sa panambahan niyo, Panginoon, upang magpurit at pagpasalamat sa inyo na isang araw man po, Lord, hindi man po ngayon o hindi man po bukas, makasama po namin sila, Lord, na magpuri at magpasalamat sa inyo, Panginoon. At alam ko po sa inyo po ang lahat-lahat. Maraming salamat po, Lord, at sa aming saglit po, Lord, na pag-uwi, Panginoon, pag-alis sa inyo parang bahan, ingatan niyo po kami sa aming sasakyan, sa aming lalakaran, Panginoon. Kayo po ang manguna, Panginoon, sa amin sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang samot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Masaya, sinasamba ka, Diyos ng walhati, pag-ibig, puso namin ay bumuka, tulad ng bulaklak sa init, alisin mo ang dilim ng sala, takot namin ay bawiin, tagapagbigay ng ligaya, liwanagan namin landasin. Ikaw ang ilaw na walang hanggan, awan ng langit sa kalangitan. Yes, go! Ika'y ang karagatan, lahat sumisigaw, ikaw ang hari namin. Tayo po ay dadako sa pagbibigay ng mga certificates ng mga sumunod sa tawag ng bautismo sa tubig. Ngayon ko rin po ibibigay yung para last year. Hindi ko po naibigay. So, unahin po natin, no? Rowena F. Olea, dito po sa harap. Tapos, ipag-pray po tayo ni Brother Alvin. Sunod, Gian Aquino. Ayan, wala po pala dito yung nasa. Rebecca Marie de los Reyes. Ito po yung last year pa po ito. Sunod, Ian Flores. Carmela Amber. Lorna Owilia. LB Frigel. Josephine Mendoza. Ito po, ito na yung last week po. Fernando Mercado. L'Oreal Jane Bernardo. Mary Angelina Basawan. Mary Angeli B. Basawan. Jose Ruben B. Basawan. Jose Lambert Abaca. Puro Jose pala kayong dalawa. Leia Villanueva. Ito yung sa West Carolina, no? Susan, Sandra, Joseph, Kendra Amber Cortez, Jessica May Olea. Ayan, meron pa po ba akong hindi natawag? Si Angelo. Wait, tingnan ko lang. Sige, Angelo. Ito follow na lang.
na-edit yata yung sa'yo. Ayan, tsaka si Brother Romuald. Ayan. Sige po, to follow na lang po yung certificate ng dalawa, na-edit po yata ng West Rame. Ayan, sige po. Brother Alvin, panalangin po natin. Hindi po, itaas po natin ang ating kamay sa mga naka-system ng water baptism. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, Lord God, sa mga tao na nandito na ginamit mo, Panginoon, Lord God. Walog din po, Panginoon, Lord God, sa mga nagpa-water baptism, Panginoon, Lord God. Patuloy mo, Panginoon, Lord God, gamitin sila, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ito yung simula, Panginoon, ng bagong dito ng kanilang buhay, Panginoon, Lord God. Upang lubos na, Panginoon, na makilala at magamit sila, Panginoon, Lord God. Lord, dalangin namin, Panginoon, Lord God, sa kanilang buhay. Patatagin mo sila, Panginoon. Alam namin, Panginoon, hindi ito better process, Panginoon, Lord God. Ang iyong pagsunod sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord, alam namin, Panginoon, kung wala ka, Panginoon, wala kami magagawa. By your grace and mercy lamang, Panginoon, kami maasa, Panginoon. Lord, dalangin namin na maging kagamit-gamit sila, Panginoon, Lord God, sa iyong ubasan, Panginoon, Lord God. At mapalagong mo pa, Panginoon, Lord, ang iyong ubasan, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, Panginoon, Lord God. Sa tanging pangalan ni Jesus, Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Picture daw po muna. Wait lang daw po, picture daw po, sabi ni Ate Jenny. Ayan, sige po. Compress po, para kita lahat. Say cheese! Ayan, praise the Lord. May kikita niyo na yung sarili niya sa slide na susunod. Ayan, tayo po naman ay dadako na sa ating sa certification din po na ibibigay ng mga nakapag-accomplish po ng basic theological training online. Ayan, para po sa kaalaman ng bawat isa, tayo po ay nagbabahagi, Panginoon, ng online ng training through online po. Ayan. So sabi po dito, no, sa nakasulat, so Christ Himself gave the apostles, the prophets, evangelists, pastors, and teachers to equip His people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach the unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature. So ito po yung purpose ng training. Kung saan na magamit ang mga lingkod ng Panginoon, so na bigyang kapurihan at ma-unite po ang iglesia sa isang aral na ating tinanggap. And sabi dito, then we will no longer be infant na sabi dito, tossed back and forth ng waves and blown here and there by every mind of teaching. So yung mga nakapag-aral po ng basic theology, expect na po na yung doktrina na natanggap ninyo, hindi po maging head knowledge. Amen? Sabihin natin. Actually, 3 lang ito. Pero, glory to God, kasi yung desire nila, minsan, yung ako makakalimot, sila yung tatawag, at ako sila yung makakalimot, paalalahanan po kami. Kaya naman napakabuti ang Lord dahil inaasa din po ako sa mga kapatid kong ito sa pananampalataya. Sige po, inanyayahan ko po muli si Mary Angelo B. Basawan. This certification is given. Kanina sila po yung nag-start from November hanggang April 2026 and is given on 18th of April. So, ayan, 19th of April ngayon, no? 19th. So, yan. Sumunod po si Maria Angelina B. Basawan. Ayan. So, huwag po kayong magtaka bakit sila tumatayo dito, no? They are trained po.
wala po kayong dapat ipag-alala dahil hindi po tayo dito nagpapatayo ng baguhan sa pananampalataya. Amen? So, sumunod po, Mary Angelica Bibas Awan. Ayan, siya po'y kasama na namin sa Lorimi pala. At ngayon kasama niya na ang kanyang angkan dito. Kanyang mga kapatid. Sige po, inanyayahan ko po na ipanalangin tayo. Sige, ako na lamang po, no? Taas natin ang ating mga kamay sa mga kapatid na ito. Panginoong Jesucristo, ikaw po, Panginoon, ang siyang nag-i-equip kay Angelica, kay Angelo, maging kay Angelina, Panginoon. Lord, hayaan mo po, Panginoon, na sila'y lumago at sa pagpasok nila sa advanced theology, train them, equip them how to exegete your word, O God. Kung paano nila maipapangaral, Panginoon, ang iyong mga salita, hindi lamang dito sa iglesia, Panginoon, maging Lord sa kanilang tahanan, sa kanilang trabaho, at maging sa paaralan, Panginoon. Saan mo man sila dako, dalhin, Panginoon, dala-dala nila ang iyong mga salita, ang katotohanan ng iyong mga salita, ang kapangyarihan ng aming Panginoong Jesucristo na kayang magbago maging sa matigas na puso, Panginoon. And Lord, dalangin ko po, Panginoon, as you equip these people of yours, O God, allow them, Panginoon, na makabahagi, na mangaral ng iyong mga salita, Panginoon. And Lord, dalangin ko nawa, ikaw po ang magpalago sa kanila sa pamamagitan ng aming dakilang tagapagturo, ang iyong banal na Espiritu Santo. Kung paano mo po akong ini-equip, ganun mo rin po equip ang iyong iglesia, Panginoon. At sa lahat, Lord, na nag-advance theological training at papasok pa lang ng basic theology training, Panginoon, Lord, dalangin ko nawa, Panginoon, ikaw po ang patuloy na magpalago sa iyong iglesia, maging sa kapatiran namin, Panginoon, kay Ate Roxanne sa Sariaya, Quezon Province, Panginoon. Lord, gamitin mo siya, Panginoon, mightily, boldly, in the name of Jesus. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Yan, thank you po, picture. No pressure. Tres Marias. Ayan, God willing po, kung loobin ng Lord na magkaroon din po tayo ng theology para sa mga lalaki for men's equipping the men's ministry. May the Lord lead the people or yung tao dito sa church para i-lead naman po ang men's. Ayan, glory to God po. So, tayo po'y dadako na sa ating announcement. No pressure. Parang Alvin, no pressure. So, para po sa ating weekly schedule and para po sa ating songerist next week, si Sister Abby. And sa tithes and offering, si Parang Jason. And sa announcement and closing prayer, si Parang Yancy. Ito ba yung drummer natin? Drummers? So, yung mga ulit. Pababa po. Ayan. Please continue. So, every Sunday po, please continue to invite your kids. And syempre po, meron po tayong tuwing Sabado, meron po tayong youth Bible study po para sa mga kabataan. And syempre po sa mga sumasayaw po dito. Nagkakaroon din po sila ng Bible study tuwing Sabado. Ganun din po sa rehearsal or Sabado po para sa ating mga instrumentalist niya. And sa reminder po sa may kubo po natin sa labas na lagi po natin tatanggalin yung mga sapatos natin. Pati huwag na po tanggalin yung medyas pag na mamawis kasi perwisyo. And sa prayer meet, meron naman po tayong Bible study tuwing every Saturday sa Road 5 po, Aquino Residence sa mga dalaga natin dyan. Every 9 a.m. to 11 a.m. Thursday. Thursday ba? Thursday. Every Thursday.
Dalaga pa din yan, syempre. Makananayan. And syempre po, ngayong araw, we have advanced theological training po sa mga mag-advanced theology. And para po sa aming wala, uuwi na. Yun lang po. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoong Jesus. Lord, maraming salamat po sa araw po na binigay niyo po sa amin, Panginoon. At nais ko din pong ipasalamat, Panginoon, ang buong linggo po na binigay niyo po sa amin last week, Lord, sa paggabay po sa amin, Panginoon, sa mga blessings na natanggap po namin throughout this week, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat ang buo sa pag-iingat niyo po sa amin, Panginoon. Ganun din po sa aming natutunan ngayon sa salita ng Diyos, Panginoon. Sa aming pag-uwi, Panginoon, naway mabaan po namin ang aral na natutunan po namin ngayon, Panginoon. At isabuhay din po namin sa pang-araw-araw po namin gagawin. At Lord, yun lang po. At ito po ang pinapanalangin namin sa matami sa pangalan ni Jesus. Amen. Taas na natin ating mga kamay para po sa benediction. Lord, maraming po salamat sa natapos mong magtagumpay na gawain ngayong araw. Lord, nagpapasalamat po kami ng lubos sa pag-iingat po sa amin, sa pagmamahal at sa lagi niyo pong pag-iingat po sa bawat isa. Lord, kami po ay nananampalataya at kami rin po ay kaus-pusong itinataas po ang iyong pangalan. Lord, maraming po salamat sa lahat ng mga kapatiran na nandito po ngayon, Lord. Alam po namin na kami po ay lubos na nagpapasalamat at pinapapurihan po kayo ng pinakamataas. Lord, maraming po salamat. At tanggapin po natin na may pananampalataya, kagalakan, pag-ibig at pagkasa ang biyaya na nagmumula sa aming Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord make His countenance towards you and give you peace. Amen and amen. Hallelujah. Ayan, muli natin awitan ang ating Diyos sa buhay bago tayo magsiuwi sa kanya-kanyang tahanan. Hallelujah. Tayo na sama-sama. Okay,
Ilang taon na niya? Bumalik.